Welcome sa JW Broadcasting. Sa programa natin ngayong buwan, pag-uusapan natin kung ano ang mabuting balita at kung bakit isa itong pagpapala. Titingnan natin kung paano makakatulong ang mga halimbawa sa Biblia, pati na ang modernong kasaysayan natin para lakas loob nating ipangaral ang lahat ng mabuting balita. May matututuan tayo sa isang tapat na brother sa Rwanda kung paano natin mapapanatili ang sigasig natin kahit pag-usigin o mabilanggo tayo. At mapapanood din natin ang isang bagong music video na nagpapakita kung gaano kasayang ibahagi sa iba ang mabuting balita. Ito ang JW Broadcasting para sa Oktubre 2023. Bilang mga saksi ni Jehovah, mayroon tayong napakagandang pribilehiyo. Ang pribilehiyong ipahayag ang mabuting balita. Pero ano nga ba yung kasama sa mabuting balitang ito? Kung alam natin ang sagot, paano tayo matutulungan ito na maging mas masipag sa paghahayag ng mabuting balita? Tatalakayin natin ang sagot sa mga tanong na yan. Una sa lahat, ano ang mabuting balita? Masasagot natin yan kung titignan natin kung paano ito ginamit sa Biblia. Halimbawa, mababasa natin yung mabuting balita ng kaharian, mabuting balita ng Diyos, mabuting balita tungkol kay Hesukristo, mabuting balita ng walang kapantay na kabaitan ng Diyos, mabuting balita ng kapayapaan, at walang hanggang mabuting balita. Kaya masasabing ang mabuting balita ay tumutukoy sa pamamahala ng kaharian ng Diyos at ang kaligtasan sa pananampalataya kay Jesus. Kasama dito ang lahat ng katotohanang itinuro ni Jesus at ang isinulat ng mga alagad. Sa pamamagitan ni Propeta Isaias, may sinabi si Jehovah tungkol sa pangangaral ng mabuting balita. Inilarawan sa hula ni Isaias ang layunin at epekto ng mabuting balitang ito, partikular na sa panahon ng pagdating ng Mesyas. Pansinin ang sinasabi ng Isaias 61:1 at 2. Ang espiritu ng kataas-taasang Panginoong Jehovah ay sumasa akin, dahil inatasan ako ni Jehovah na maghayag ng mabuting balita sa mga amo. Isinugo niya ako para pagalingin ng mga may pusong nasasaktan, para ihayag ang paglaya ng mga bihag, at ang pagmulat ng mga mata ng mga bilanggo, para ihayag ang taon ng kabutihang loob ni Jehovah, at ang araw ng paghihiganti ng ating Diyos, para aliwin ang lahat ng nagdadalamhati. Maganda ang magiging epekto ng mabuting balitang ito sa lahat ng makikinig dito. Mapapagaling nito ang may pusong nasasaktan at maaaliw ang lahat ng nagdadalamhati. Hindi ba ganyan din yung mabuting balitang ipinapangaral natin sa ngayon? Yung pag-asang mabuhay ng walang hanggan sa isang paraisong lupa, sa ilalim ng pamamahala ng kaharian ng Diyos, nagbibigay yun ng pag-asa sa mga nakikinig sa atin at napapakilo sila nitong mahalin si Jehovah. Pero may iba pang kasama sa mabuting balita. Hindi natin ito madalas ipinapakipag-usap sa ministeryo natin. Napansin niyo siguro doon sa Isaias yung mga salitang araw ng paghihiganti ng ating Diyos. Kasama yan sa mabuting balita, bukod pa sa taon ng kabutihang loob ni Jehovah. Malinaw ring ipinapakita yan sa sinasabi ng Apokalipsis 14:6 at 7. At nakakita ako ng isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, at mayroon siyang walang hanggang mabuting balita para sa mga nakatira sa lupa, sa bawat bansa at tribo at wika at bayan. Sinasabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, dahil dumating na ang oras ng paghatol niya. Kaya sambahin ninyo ang isa na gumawa ng langit at lupa at dagat at mga bukal ng tubig. Kaya ang walang hanggang mabuting balita ay may kasamang mensahe ng paghatol. Ano ang ibig sabihin ng oras ng paghatol na binanggit sa teksto? Ayon sa ilang referensya, yung orihinal na salita na isinalin ditong paghatol ay tumutukoy sa isang legal na proseso ng paghatol, isang pagsusuri sa paggawi. Kaya tinitignan ni Jehovah ang mga paggawi, kung anong ginagawa ng mga tao, at iyan ang magiging basihan ng paghatol.
Kasama sa oras ng paghatol na binanggit sa tekstong ito, ang paghahayag ng paghatol at ang mismong paglalapat ng hatol ng Diyos laban sa lahat ng huwad na relihiyon, ang Babilonyang dakila, pati na ang iba pang bahagi ng sistema ni Satanas. Totoo, ang Babilonyang dakila at ang sistemang ito ni Satanas ay nahatulan na. Pero, hindi pa nailalapat ang hatol para sa kanila. Kailan yun mangyayari? Sa pagtatapos ng oras ng paghatol na mangyayari sa pinakadulong bahagi ng mga huling araw, kapag pinuksa na ang masamang sistemang ito. Kaya talagang napakahalaga kung anong ginagawa ng mga tao sa ngayon. At kaunti na lang ang panahon natin para sabihin sa kanila ang mabuting balitang ito ng paghatol. Kasi mabilis na dumarating ang oras kung kailan ilalapat na ni Jehovah ang hatol. Bakit natin sinasabi na ang mensaheng ito ng paghatol ay isang mabuting balita? Mabuting balita ito para sa mga tapat puso kasi nangangahulugan ito ng wakas ng kasamaan, kasama na ang lahat ng uri ng kawalan ng hustisya at karahasan. Para doon sa mga nagdurusa at nahihirapan dahil sa ginagawa ng masasama, ang hatol na ito ay magdudulot sa kanila ng ginhawa. Apatunayan nito na mahal tayo ni Jehovah at makatarungan siya. Pero, masamang balita ito para sa matitigas ang ulo na ayaw sumunod sa matuwid na pamantayan ni Jehovah. Noong panahon ng Biblia, nagbigay si Jehovah ng mga babala sa mga paghatol na gagawin niya sa mga sadyang sumusuway sa mga utos niya. Sa bawat pagkakataon, patiunan niyang ipinapaalam sa mga tao ang hatol niya at sinasabi niya sa kanila yung mga pagbabagong dapat nilang gawin ayon sa kalooban niya. Para pasiglahin silang gawin yung pagbabagong ito, kadalasan ang ginagamit niya yung mga tapat na lingkod niya dito sa lupa para ihayag ang hatol at sabihin sa kanilang kailangan na nilang kumilos agad. Halimbawa, isipin si Noe. Maraming taon niyang binabalaan ng mga tao ng panahon niya ng mga immoral at marahas tungkol sa darating na pangglobong baha. Sinabi niya rin sa kanila kung anong dapat nilang gawin para makaligtas. Isipin din sina Moises at Aaron. Ginamit sila ni Jehovah para babalaan ang paraon at ang mga lingkod nito. Halimbawa, isipin yung espesipikong babala na ibinigay ni Jehovah para sa ikapitong salot. Magkakaroon ng matinding pag-ulan ng yelo. Sa Exodo 9:18 at 19, pababasa natin na binigyan ni Moises at Aaron ang mga tao ng impormasyon at panahong kailangan nila para maprotektahan ang sarili nila sa bagyo. Palaging sinisigurado ni Jehovah na may sapat na pagkakataon ng mga tao para kumilos sa babala niya. Sinasabi sa 2 Pedro 3:9, hindi niya gustong mapuksa ang sinuman, kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Dahil sa mabuting balita, nalalaman ng mga tao yung napakagandang pag-asa na iniaalok ni Jehovah. Pero hindi lang yan. Nalalaman din nila kung ano yung dapat nilang gawin para makuha yung pag-asang yon. Kaya dapat talagang sabihin natin sa kanila yung darating na paghatol ni Jehovah. Pansinin na konektado yung pangangaral ng mabuting balita sa paghatol ng Diyos na makikita sa Mateo 24:14. At ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ay ipangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ipapangaral ang mabuting balita para marinig o maging patotoo sa mga tao. At may dalawang pwedeng maging resulta. Kung makikinig sila, makakaligtas sila. Pero kung hindi, mapupuksa sila. Gaya ng korte na naglalaan ng panahon para alamin ang lahat ng katotohanan at ebidensya, ginagamit din ni Jesus ang panahong meron siya ngayon para makahatol ng patas. Patuloy na sinusuri ni Jehovah at ni Jesus ang paggawi ng mga tao sa ngayon at tinitingnan nila kung paano tumutugon ng mga tao sa mabuting balita. Ano ang dapat na maging epekto sa atin ng mga napag-usapan natin ngayon? Ang isa, sasabihin natin ang lahat ng kasama sa mabuting balita. Sasabihin natin ang mga napakagandang pangako ng Diyos sa hinaharap at sasabihin din natin ang hatol ng Diyos sa masasama kasi gagawin nitong posible ang mga pangakong yon. Ngayon, isipin na may paparating na isang malakas na bagyo sa lugar kung saan ka nakatira. Ano ang gagawin mo? Hindi ba gagawin mo ang lahat para makapaghanda ka? Para makaligtas ka doon sa paparating na bagyo? Di ba sasabihan mo rin ang pamilya mo, mga kaibigan, kahit pa nga yung kapitbahay mo na ganun din ang gawin?
Sa katulad na paraan, sinisikap din nating tulungan yung pinakamaraming tao hanggat posible para maihanda sila sa nalalapit na paghatol ni Jehovah sa mundong to. Sa mataktikang paraan, di tayo nag-aatubiling sabihin sa mga tao ang mga dapat nilang gawin para maligtas. Halimbawa, tinutulungan natin yung mga Bible study natin na maintindihan yung dapat nilang gawin. Sa diretsahan pero mabait na paraan, tinutulungan natin silang makita yung mga dapat nilang baguhin para masunod nila sa buhay nila yung mga pamantayan ni Jehovah. Yung ginagamit natin sa pagba-Bible study na masayang buhay magpakailanman, dinisenyo to para magawa natin yan. May mga feature ito na tumutulong sa mga Bible study na maging kwalipikado at handang ituro ang mabuting balita. Halimbawa, sa dulo ng bawat seksyon, may mga tanong para sa review. Ang ilan sa mga ito ay napakadirekta. Habang tinatalakay natin yung mga tanong na to sa Bible study, natutulungan natin silang makita kung paano nila gagawin sa buhay nila yung mga natututuhan nila. Mamaya sa programang to, mayroon tayong mapapanood na isang video. Ipapakita dito yung ilang feature ng aklat na Masayang Buhay Magpakailanman at kung paano natin gagamitin yon sa Bible study natin. Dahil naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang mabuting balita, napapakilos tayong ipangaral ito ng apurahan. Napapakilos din tayo nito na makibahagi ng lubusan sa iba't ibang anyo ng ministeryo. Hindi natin to basta lang bibigyan ng panahon. Magiging masigasig tayo dito at ibibigay ang buong kaluluwa natin para kay Jehovah. Bakit? Kasi alam nating buhay ng mga tao ang nakataya dito. Kailangan na nilang marinig ngayon ng mabuting balita at tumugon dito. Siyempre, magkakaiba tayo ng mga kalagayan at kakayahan. At alam nating alam din yan ni Jehovah at ni Jesus. Sa ilustrasyon ni Jesus sa mga talento, hindi nakatanggap ang bawat alipin ng pare-parehong dami ng mga talento. Sa halip, binigyan sila ng talento ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ipinapaalala niyan na alam ni Jehovah at ni Jesus ang sitwasyon natin sa buhay. Alam nila kung ano lang yung kaya nating gawin at hinding-hindi sila umaasa ng higit pa doon. At hindi rin nila tayo ikinukumpara sa mga kapatid natin. Nakakapagpatibay malaman yan. Kasi hindi natin laging magagawa yung mga gusto nating gawin para sa gawaing pangangaral. At totoong-totoo yan para sa mga kapatid nating may edad na at sa mga kapatid nating talagang nalilimitahan. Pero makakapagtiwala tayo na basta ibinibigay natin yung best natin, natutuwa si Jehovah sa atin. At hindi niya kakalimutan yung mga ginawa natin at yung pag-ibig na ipinakita natin. Kaya lahat sana tayo, patuloy na gawin ang buong makakaya para sa mabuting balita. Ang lahat ng mabuting balita. Kung gagawin mo yan, talagang magiging masaya ka at magiging kontento habang nakikibahagi ka sa nagliligtas buhay na gawain na tinutulungan ng mga tao bago mahuli ang lahat. Nag-aalala ka ba sa magiging reaksyon ng mga tao? Lalo na kapag mensahe ng paghatol yung sasabihin mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Naramdaman din yan ng mga lingkod ng Diyos noon, pati na ng mga kapatid sa ngayon. Sa mapapanood na video, pansinin kung paano nakatulong sa isang brother yung pagbubulay-bulay sa mga halimbawa nila. Good morning, Sean. Sorry na late ako. Pero may dala akong kape para sa'yo. Naku, okay lang po. Nag-abala pa po kayo. Pero mukhang kailangan ko nga po to. Sean, iniisip mo rin ba yung announcement tungkol sa special preaching campaign? Opo kuya. Pero may gusto po sana akong itanong. Huwag niyo po sanang masamain. Sa tingin niyo po, yung sasabihin natin sa mga tao, di po ba parang sobra naman? Hindi ko siya sasabihing sobra. Pero
Sasabihin kong diretsahan nga yun. Kasi po, kontrahin mo nga lang yung mga paniniwala nila. Galit na sila. Paano pa po kaya itong sasabihin natin? Hindi talaga ito madali. Itong ipapangaral natin. Pero hindi ito yung unang beses na gagawin natin ito. Talaga po? Oo, Sean. Hindi ko alam kung naalala mo pa. Nakwento ko na taga Quebec yung pamilya namin dati. At yung tatay ko, nangaral din siya ng mabigat na mensahe noong 1940s. May nakita ko kagabi eh. May kailangang ipamahagi ang tatay ko ng tract. Sinasabi sa tract na ito na mapagpaimbabaw yung mga lider ng relihiyon. Bakit po? Inuutosan nila yung mga miyembro nila na atakihin ang mga saksi. Inuutos din nila na sirain ang mga property natin. Kung ano-ano rin yung ipinaratang nila sa mga kapatid para makulong sila. Tas kailangan po nilang ipamahagi yung tract. Kahit may mga ganon. Oo, tama. Kasi gustong ipakita ni Jehovah kung gaano kasama yung mga lider ng relihiyon. Pero naalala ko na sinabi ng tatay ko na noong una, talagang natakot din siya. Oo nga po kuya. Ako din po ganyan. Natatakot din po ako ngayon. Normal lang yun, Sean. Ako rin naman. Pero pinag-isipan ko yung ulat doon sa Exodo. Yun yung panahon na inutusan ni Moises ang mga Israelita na lagyan nila ng dugo ng lalaking tupa yung poste ng pinto nila para hindi sila madamay sa huling salot. Kaya iniisip ko, ano kaya ang reaksyon ng mga Israelita nung iutos ni Moises sa kanila yon? Yun ang sinabi ni Moises. At dapat daw gawin to ng lahat ng pamilya. Para sa mga Ehipsyo, banal ang mga lalaking tupa. Oo, kaya insulto yun sa Diyos nilang si Amon-Ra. Ano na lang magiging reaksyon ng mga Ehipsyo? Oo nga, iniisip ko rin yan. Pinag-isipan ba ni Moises yung pinapagawa niya? Mga kapatid, tingin ko wala tayong dapat ipag-alala. Hindi tayo dapat matakot. Isipin niyo kung paano tayo pinrotektahan ni Jehovah sa mga nakaraang salot. At yung tungkol sa dugo, hindi natin yung ginagawa para insultin sila. Para to sa kaligtasan natin. Pinapakita nito kung kanino tayo panig. Kay Jehovah. Ngayon, kung pag-iisipan natin, yung ginawa ng mga Israelita, mabuting balita yon. Naligtas sila dahil doon. Totoo din yan sa mensahe natin ngayon. Pakita ko sa iyo yung paborito kong teksto. Isaiah 41, dito sa 10. Sabi po, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Huwag kang mag-alala dahil ako ang Diyos mo. Papatibayin kita. Oo, tutulungan kita. Talagang aalalayan kita sa pamamagitan ng matwid kong kanang kamay. Normal lang na matakot tayo. Pero tandaan mo to. Kasama ng mga Israelita si Jehovah. Kasama rin ni tatay si Jehovah. At kasama rin natin siya ngayon. Yung ipinapangaral natin, mabuting balita yon. Ang magandang halimbawa ng mga tapat na lingkod ng Diyos noon at ngayon ay nagpapalakas sa atin para patuloy na mangaral at ihayag ang mabuting balita. Kung pag-iisipan natin kung paano tayo tinutulungan ni Jehovah, madadaig natin ang anumang takot na meron tayo. Napapaharap ang mga Bible study natin sa maraming hamon habang natututo sila ng katotohanan. Baka kailangan nilang gumawa ng malaking pagbabago para masunod yung mga pamantayan ni Jehovah. Hindi yan laging madali. Paano natin sila matutulungang gawin ang mga pagbabagong to para makasama rin natin sila sa pangangaral ng mabuting balita? Dinisenyo ang aklat na Masayang Buhay Magpakailanman para tulungan tayong gawin yan. Tingnan natin ang ilang mga patunay na talagang nagagawa yan ang aklat na ito. Nung malaman ko na may bago tayong publikasyon, yung Masayang Buhay Magpakailanman, nag-alala talaga ako.
Kasi may bago na naman. Mag-a-adjust na naman. Pero alam ko malaking tulong ito. Kailangan ko lang subukan. Matagal-tagal na nung huli akong magkaroon ng Bible study na nagpabaptize. Kaya itong bagong aklat, siguradong makakatulong sa akin bilang tagapagturo. Nang sabihin ng mga feature ng bagong publikasyon na ito na makakatulong to sa mga Bible study na magsimulang mangaral at na makakatulong din ito para makagawa sila ng pagbabago sa buhay nila, talagang na-excite kami na gamitin na ito sa mga Bible study namin. Gustong-gusto ko yung feature na may nagsasabi sa dulo ng bawat aralin. Kasi naihahanda nun yung study na mag-informal witnessing. Kung gagamitin nating mabuti yung lahat ng nasa aklat, andun na lahat ng kailangan ng Bible study. Wala ka nang halos kailangang idagdag. Kumpleto na talaga. Natulungan nito yung Bible study ko na masanay na ipakilala sa iba si Jehovah at sabihin sa iba yung tungkol sa Kanya. Umpisa pa lang, aralin 1, aralin 2, nakikita na ng mga Bible study na hindi lang sila yung kailangang maturuan. Dapat din nila itong sabihin sa iba. Tumutulong yung aklat sa atin na sanayin yung mga Bible study na kapag sinabi nila sa iba yung natutuhan nila, mataktika. Nilalagay ko siya sa isang sitwasyon. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na si Jesus ang Diyos. Sinasabi ko, paano mo yun sasagutin? Kaya na-challenge siya at nasagot niya yung tanong. Sabi niya, sasabihin ko ganito, sasabihin ko ganyan. At nagawa niya talaga yun. Kinuwento niya sa akin na sinasabi niya sa pamilya niya yung mga natututuhan niya sa Bible. Kaya di niya namamalayan. Nagpapatutuon na siya ng di formal. Kapag nakita mo yung study mo na talagang naiintindihan niya yung pinag-aaralan, ang sarap-sarap nun sa pakiramdam. Kasi ibig sabihin nun, kaya na rin niya yung ituro sa iba. Isa pa sa magandang nagagawa ng aklat, natutulungan nito yung Bible study mo na unti-unting gumawa ng pagbabago sa buhay niya para masunod yung pamantayan ni Jehovah. Doon sa review ng bawat section, may mga susing tanong doon o susing teksto para sa bawat aralin. Kaya bago kayo pumunta doon sa susunod na section, para bang pinapatigil muna nito ang estudyante na hayaan siyang mag-isip tapos yung tagapagturo makikita, hindi pa niya ito naiintindihan. Ang ganda ng mga tanong kasi nagagawa nitong pagkwentuhin yung study mo. Kaya nalalaman mo kung ano yung problema niya. Dahil doon, alam mo na kung paano siya matutulungan. Dahil dun sa mga tanong, nakikita ko kung ano yung mga hindi niya gaanong matanggap o kung may hindi siya naiintindihan. Sinasabi ba nila, sabi po sa aklat, or sabi niyo po? Pagka ganyan ang sagot nila, dapat ipaalala sa kanila yung mga teksto. At baka kailangan pa talagang idiin yung katotohanan yun sa puso nila. Dahil doon, nasasabi ng Bible study ko yung nararamdaman niya. Kaya nalalaman ko kung ano yung nasa isip niya, yung mga bumabagabag sa kanya, pati na yung mga nakita niyang kailangan niyang baguhin. Yung mga tanong ngayon, mas personal na kaysa doon sa mga tanong natin dati. At mas diretsahan na din. Dati nag-aalangan tayong gawin yan. Pag kinukumpara ko yung mga tanong ko dati sa mga tanong ngayon sa Masayang Buhay, nakita ko na hindi talaga epektibo yung mga tanong ko noon. Pero yung mga tanong ngayon, talagang napagkukwento nun yung mga Bible study. Buti na lang talaga. Totoo, kailangan ng panahon. Kailangan din nating maging matiisin. At syempre ang pag-ibig para matulungan natin silang gumawa ng mga pagbabago para maging kwalipikadong magpa-unbaptize. Itong Masayang Buhay Magpakailanman na aklat, ibang-iba talaga ito. Talagang nakakatulong to sa mga Bible study na sumulong agad at magpabautismo. Napakalaking tulong talaga sa akin ng aklat. Mas naging confident akong magturo. Dinisenyo yun para talagang tanggapin ng mga tao yung katotohanan. Sabi nga nung study ko, para daw talaga sa kanya yung aklat na yun. At nung time na pwede na siyang magbahay-bahay, handa na siya. Yung Bible study ko, may mga Bible study na rin ngayon. Natulungan siya ng aklat na maging tagapagturo din ng Biblia. Kung gagamitin nating mabuti ang lahat ng nasa aklat, andun na lahat ng kailangan ng Bible study. Wala ka nang halos kailangang idagdag. Kumpleto na talaga. Pinag-isipang mabuti ang mga tanong sa Masayang Buhay Magpakailanman. Ang ilan sa mga ito ay diretsahan para tulungan ang mga study ng mga tuwiran gamit ang Biblia at makita ang mga pagbabagong dapat nilang gawin para mapasaya si Jehovah. Tinutulungan din sila ng publikasyong to na magpatotoo ng di formal.
At idinidiin din ito kung gaano kahalaga na sabihin natin sa iba ang mga natututuhan natin. Ang lahat ng naglilingkod kay Jehovah ay may pananagutang ihayag ang lahat ng mabuting balita. Sinabi ni Pablo sa unang Tesalonica 2:2 na kakailanganin natin ang tapang para ipangaral ang mabuting balita kapag maraming humahadlang. Tingnan natin ang karanasan ni Brother Gaspard Ruacabubu kung paano siya nanatiling masigasig kahit noong pag-usigin siya at ibilanggo. Noong 1970s, hindi legal ang gawaing pangaral natin sa Rwanda. Noong makatanggap ang pamilya namin ng imbitasyon na maglingkod doon, maalwan yung buhay namin. Kaya nag-aalala kaming lumipat doon. Pero ipinanalangin namin yon kay Jehovah. At talagang nakatulong sa amin yon. Pinag-usapan namin yung mag-asawa. At pareho ang desisyon namin na ituloy yon. Noong 1982, gumawa tayo ng request na legal na kilalanin ang mga saksi ni Jehovah sa Rwanda. Pero ang nangyari, ipinakulong nila ako at yung dalawa pang kapatid. Isang araw, linggo noon, pumunta yung isang arsobispo doon sa bilangguan namin. Tapos sinabi niya, mag-ingat kayo sa mga saksi na yan. Dahil doon sa sinabi niya, napaisip tuloy yung mga nandun. Maraming lumalapit sa amin. Tinatanong nila kami tungkol doon sa sinabi ng arsobispo. Kasi nagtataka sila bakit niya sinabi yun. Marami sa kanila yung sumasama na sa mga pulong namin. Hindi natuwa roon ng arsobispo. Lalo pa nga siyang nagalit sa amin. Kaya ang ginawa niya para patigilin kami, inutusan niya yung mga tao niya. Pinapabugbog niya kami sa kanila. At ang plano nila, gagawin nila yon sa susunod na pagdalo namin sa pulong. Pumunta sa amin yung dalawang kabataang bilanggo. Sabi nila sa amin, may plano silang bugbugin kayo ngayong araw. Kaya hindi muna kami pumunta roon sa pulong. Noong gabing yon, may ibang relihiyon na pumunta roon at nagpulong. Kaya sila yung nabugbog. Simula noon, wala lang nang gulo sa amin. Payapa na kaming nakakapangaral at malaya na rin kaming nakakapagpulong. Nabilanggo kami ng 2 taon. Pagkatapos, pinalaya kami. Sa labas ng bilangguan, hindi malayang nakakapangaral yung mga kapatid. Dumadami yung mga kapatid na inaaresto at ikinukulong. Di nagtagal, nakulong ulit ako. At nung makita ako ng mga kapatid na nakakulong din, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, andito na yung tagapangasiwa ng sikito natin. Dinadalaw tayo. Talagang ang saya-saya nila. Sindimulan namin gawing organisado yung pangangaral namin. Bawat isa sa amin, inatasan ng teritoryo. May ilan na nasisiraan ng loob. Pero sinisikap kong tulungan sila. Pinapatibay ko sila na manatiling tapat kay Jehovah. Tapos dumating yung panahon na yung mga kapatid sa buong mundo, gumawa sila ng sulat. Para yon sa presidente ng Rwanda. Kaya sobrang daming sulat yung dumarating. At maganda yung naging epekto ng mga sulat na yon. Kasi nangyari yung pinakahihintay namin. Sa radyo, in-announce mismo ng presidente ng Rwanda. Sinabi niya na pinapalaya na niya yung mga saksi ni Jehovah. Yung mga tao doon sa lugar namin, sumisigaw. Sinasabi nila, nanalo si Jehovah. Nanalo si Jehovah. Nanalo siya. Noong 1992, kinilala na yung gawain natin. Legal na yung mga saksi ni Jehovah. Pero nakakalungkot, may nangyaring hindi maganda. Noong 1994, noong nangyari yung genocide, meron tayong mga kapatid na namatay. At maraming kapatid yung nahirapan talaga. Yung ilang kapatid, lumikas sila at naging mga refugee sa Goma. Nakatanggap ako ng atas na pangasiwaan yung pondong natatanggap mula sa Kinshasa para sa relief. Isang araw, katatapos ko lang kolektahin yung mga pera para sa mga kapatid na refugee. Pero hinarang ako ng 2 pulis. Iniisip siguro nila na pwede nilang kunin yung pera. Kaya sabi nila, dadalhin daw nila ako sa superior nila. Habang naglalakad kami, naalala ko yung panalangin ng anak naming si Deborah. Noong panahon ng genocide, yung buong pamilya namin nananalangin lang ng tahimik. Pero siya,
Nanalangin siya ng malakas. Binuhos niya yung puso niya kay Jehovah. Buti na lang talaga, salamat doon. Kasi dahil doon, hindi nila kami pinatay. Kaya nanalangin din ako ng mga panahong yon. Binuhos ko rin ang puso ko. At pagkaamin ko, lumiko yung 2 pulis na kasama ko. At kinausap nila yung isang kasama nila. Tapos nakita ko yung kapatid na may hawak din na black na suitcase. Kamukhang kamukha yun ng bag na hawak ko. Binigay ko sa kanya yung sa akin na puno ng pera at inabot naman niya sa akin yung sa kanya na puro publikasyon yun naman. Tapos agad-agad sabi ng pulis sa akin, tara na, punta na tayo doon. Kaya naglakad uli kami. Pumunta na kami doon sa hepe nila. Pero wala na silang nakitang pera. Napahawak sila sa baba nila. Takang-taka sila. Sabi nila, himala to. Paano naging mga libro yung pera na nakita namin? Kaya sa lahat ng pagsubok na naranasan ko, lagi kong nakikita yung kamay ni Jehovah, yung kapangyarihan niya, gaya ng isang bahay na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Bumagyo man ng malakas, tamaan man ito ng anuman, nakatayo pa rin ito. Kami rin, nakaranas kami ng mahihirap na pagsubok. Pero patuloy kaming pinapatatag ni Jehovah, gaya ng bahay na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Yung sinasabi sa Isaiah 54:17, totoong-totoo yun. Lahat ng kumakalaban sa atin, kahit sino pa sila, hindi sila magtatagumpay. Hanggang sa mga panahong ito ng buhay ko, kahit na yung katawan ko unti-unti nang humihina, yung kagustuhan kong mapaglingkuran si Jehovah nandito pa rin. At mas gusto ko pa nga siyang paglingkuran ngayon. Pakiramdam ko nga, lakas-lakas ko. Determinado ako, anuman ang maging sitwasyon, patuloy akong maglilingkod kay Jehovah. Nakasama ko si Brother Ruach Kabubu at personal kong narinig yung marami sa kanyang magagandang karanasan. Yung ilan pa nga doon, inacting pa niya sa akin. Yung karanasan tungkol doon sa panalangin ng anak niya, makikita niyo yon sa page 198 at 199 ng 2012 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehovah. 6 years old lang yung anak ni Brother Ruach Kabubu nung sabihin niya yung panalangin niya sa harap ng mga sundalo. Papatayin na sana ng mga sundalo yung buong pamilya nila. At kasama doon yung 5 anak ni Brother Ruach Kabubu. Pero dahil sa inosente at mula sa pusong panalangin ng bata, lumambot yung puso ng mga walang awang sundalo. Ngayon, may mga problema sa kalusugan si Brother Ruach Kabubu dahil sa mga naranasan niyang pag-uusig at pagkabilanggo. Pero dahil nagtitiwala si Brother Ruach Kabubu kay Jehovah at dahil sa pagmamahal niya sa mabuting balita, napanatili niya ang sigasig niya kahit ngayong may edad na siya. Posibleng magkaroon ng magagandang resulta ang pangangaral ng di formal. Pero para magawa natin to ng tama, dapat na handa tayo. Paano? Sa mapapanood nating morning worship, tingnan natin ang matututuhan natin sa halimbawa ng dakilang guro, si Jesus. Si Jesus, ang dakilang guro, ay gumawa ng mga pagkakataon para makapagpatotoo sa iba. At naisip niyo siguro na magandang halimbawa dyan yung nandun sa Juan Kabanata 4. Kaya pakisuyo, buksan natin yung Juan Kabanata 4. At tignan natin dito kung paano ginawa ni Jesus ang di formal na pagpapatotoo. Tingnan natin kung ano yung mga aral na matututuhan natin. Ano nga ba yung setting dito sa Juan Kabanata 4? Sa talata 3 hanggang 6, sinabi dito na si Jesus ay umalis sa Judea at napapunta siya sa Galilea. Pero kinailangan niyang dumaan sa Samaria at nakarating siya sa Sicar. Kung titingnan natin yung study note, yung paglalakbay niyang ito, paakyat, matarik yung daan. Halos 900 metro ang taas nito. Kung pag-iisipan, napakataas nun. Ang taas na aakyatin mo. Maikukumpara natin yung ganong taas sa pag-akyat sa isang building na may 300 palapag. Isipin na lang kung gaano kakapagod pagkatapos mong akyatin yun. Kaya kung ganyang paglalakbay ang ginawa ni Jesus at ng mga apostol niya, hindi katakataka yung sinabi doon sa talata 6. Sinabi doon na napagod siya. Binanggit din doon sa talata 6 na mga ika-6 na orasyon o mga tanghaling tapat. Kaya isipin ang setting. Si Jesus, nandun sa Samaria, pagod na siya, at yung oras noon, mga tanghaling tapat. Hindi ba parang hindi yun ang pinakamagandang panahon para makapagpatotoo? Kaya ano yung unang aral para sa atin ng ulat na to?
Hindi naghintay si Jesus ng perpektong pagkakataon para magpatotoo ng di formal. Sa halip, sinamantala niya ang bawat pagkakataong meron siya para magpatotoo. Kaya ngayon, ito na, dumating na yung babae. Pansinin sa talata 7 kung paano sinimula ni Jesus yung pag-uusap nila ng babae. Sabi niya, pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Di siya agad nagpasok ng mga bagay tungkol sa kasulatan. Sa halip, normal lang niyang kinausap yung babae. Kaya anong aral niyan para sa atin? Kung gusto nating mangaral o magpatotoo sa iba ng di formal, baka kailangan lang natin gawin, batiin sila, mag-hello. Ngayon, siyempre kapag nakita nating ayaw nilang makipag-usap, medyo mahirap na talagang ituloy yun. Kaya yun yung unang aral sa atin. Ano yung sagot ng babae kay Jesus? Suriin pa natin ngayon yung Juan Kabanata 4. Tingnan natin yung 4 na hadlang na sinikap iwasan ni Jesus para may pagpatuloy niya yung pag-uusap. Yung una sanang hadlang, makikita natin sa talata 9. Dito, diretsahang sinabi ng babae, Hudyo ka at isa kong Samaritana. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Kaya sa babae, issue yung itsura ni Jesus at yung pinagmulan niya. At ganyan din ngayon, hindi ba? Minsan yung iba tinitingnan tayo sa itsura, nagiging issue yung kulay natin, pinagmulan o bansa natin. Kaya nagiging hadlang yon para makinig sila sa atin. Pero ano yung tugon ni Jesus sa kanya? Hindi siya sumagot at sinabing, alam mo, mabuting tao ako, kaya ayos lang sa akin na kausapin kita. Hindi. Sa halip, iniwasan niya yung ibinangong issue ng babae at nag-focus siya sa mensaheng gusto niyang sabihin doon sa babaeng Samaritana. Makikita natin yan sa talata 10. Sinabi niya yung tungkol sa walang bayad na regalo ng Diyos. At sinabi rin ni Jesus doon sa babae na makakakuha siya ng tubig na nagbibigay buhay. Hindi lang yun literal na tubig na kukunin niya. Kung pag-iisipan natin kung paano tumakbo yung usapan nila, makikita natin na yung sinabi ni Jesus sa pagkakataong to, paghahanda yon para sa mga susunod niyang sasabihin. Bumanggit siya ng tungkol sa tubig. Tapos binanggit niya yung regalo ng Diyos at yung nagbibigay buhay na tubig. Makikita pa natin mamaya kung paano niya itinuloy yung pag-uusap nila. Ano nang nangyari pagkatapos noon? Nangialok niya yung tubig na nagbibigay buhay. Doon sa talata 11, sabi ng babae, wala ka man lang palanok ng tubig. Kaya sa ibang salita, para bang sinasabi ng babae, hindi ako naniniwala sa iyo. Sobrang lalim ng balon. Sa study note, sabi, malamang na ang lalim noon ay mga 23 na metro. Kaya, di maganda yung sinagot ng babae kay Jesus. At sinundan pa niya yon ng isang kontrobersyal na issue ng mga panahong yon. Sabi niya, sa tingin mo ba nakakahigit ka sa ninuno naming si Jacob? Kontrobersyal na paksa yung sinabi ng babae kasi kung maririnig yun ng karaniwang Hudyo, kukontrahin nila yon. Sasabihin sa kanya na hindi naman siya talaga kamag-anak ni Jacob. Kaya meron ulit dalawang pwedeng maging hadlang sa pag-uusap nila. Paano yun hinarap ni Jesus? Nag-focus lang ulit siya doon sa magandang mensahe na sasabihin niya. Gaya na sinabi natin, doon sa talata 10, nagsimula siya sa tubig, regalo ng Diyos at tubig na nagbibigay buhay. At kapag tinignan natin yung talata 14, binanggit niya yung pag-inom sa isang tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman. Pagkatapos sa kanya pinasok yung ideya o paksa tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin dito na pinaplano na ni Jesus sa isip niya yung mga gagawin niya para maikling outline kung paano niya ituturo ang isang paksa at yun nga yung tungkol sa tubig na umaakay sa buhay na walang hanggan. At sa puntong to, paano naman tumugon ng babae? Tignan natin sa 15. Sabi niya, Ginoo, bigyan mo ko ng tubig na to. Ang ibig sabihin ba niya, bigyan mo ko niyan, gusto ko talaga yan. O hindi kaya yung babae ay nangasar lang o sarcastic. Ang totoo, hindi natin alam. Pero lumilitaw na hindi pa rin siya naniniwala kay Jesus hanggang sa puntong to. Pero kung ano pa man yon, yung sagot ng babae parang yung sagot din ng ilang tao sa ngayon. Mukhang maganda nga yan, pero parang imposible namang mangyari. Napahinto ba nun si Jesus? Hindi. Ang ginawa ni Jesus, iniba niya yung paksa, iniba niya yung takbo ng pag-uusap, at binigyan ng pagkakataon yung babae na ipakitang tapat ito. Napag-isip-isip ni Jesus na kaya siya pumupunta sa mga oras na iyon para siguro hindi siya makita ng ibang tao. Pero bakit? Doon sa 16, sinabi ni Jesus sa kanya, tawagin mo ang iyong asawa. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sinabi niya yung totoo kahit hindi niya kilala si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, tama.
Nagkaroon ka ng 5 asawa at ang lalaking kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya totoo ang sinabi mo. Kaya anong matututuhan natin dito? Kahit alam ni Jesus na mayroong immoral na ginagawa yung babae, hindi siya nag-focus doon sa bagay na yon. Binigyan ni Jesus ng pagkakataon yung babae na magsabi sa kanya at kinumindahan ito. Kaya tayo rin, maghanap tayo ng mabubuting bagay sa kausap natin na pwede nating kumindahan kahit pa nga may sabihin sila sa ating salungat sa itinuturo ng Biblia. Pwede natin silang pasalamatan kasi sinabi nila yung opinion nila at naging honest sila. Kung itutuloy natin yung nangyari, makikita natin na sa pagkakataong to, may napapansin ng kakaiba yung babae. Kasi sabi niya, Ginoo, isa kang propeta. Pero ito na, yung sumunod na hadlang, yung pang-4. Anong sabi ng babae? Sabi niya, sumasamba kami sa bundok Gerizim, pero sinasabi ninyo na sa Jerusalem dapat sumamba ang mga tao. Hindi ba yan din ang sagot ng ilang tao sa atin sa ngayon? Sinasabi nila, meron na akong sariling relihiyon. Kaya paano hinarap ni Jesus ang posibleng hadlang na ito sa pag-uusap nila? Doon sa talata 21, kapansin-pansin kung paano niya sinagot yung babae. Sabi niya, darating ang panahon na hindi na ninyo sasambahin ng Ama sa bundok na ito o sa Jerusalem man. Kaya para bang ang ginagawa ni Jesus, pinapakalma niya yung babae at sinasabi dito, huwag kang mag-alala, sa inaharap hindi na mahalaga kung saan tayo sasamba, doon man o dito. At sa kanya pinaliwanag na ang mahalaga ay sambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya anong matututuhan natin dyan? Sinikap ni Jesus na tulungan yung babae na makitang yung iniisip niyang hadlang ay hindi naman talaga hadlang. Kaya para kay Jesus, hindi niya kailangang magpaliwanag sa babae ng detalyado. Totoo, sinabi niya na unang ipinaalam sa mga Hudyo ang tungkol sa kaligtasan, pero ipinakita niya sa babae kung ano yung dapat nitong gawin. Ngayon, bakit napakahalaga niyan? Kung titingnan natin yung Aklat ng Gawa, Kabanata 8, Talata 14, maganda yung sinasabi ng study note doon. Sabi doon, yung ginawa ni Jesus nung pagkakataong yon, yung ginawa niyang pangangaral sa babae pati na doon sa iba pa sa lugar nila, ay naging malaking tulong sa gagawin ni Felipe na isang ibanghelisador nang pumunta siya sa Samaria, kung saan tutulungan niya yung marami doon na maging Kristiyano at bandang huli, naging mga pinahirang Kristiyano pa nga sila. Kaya yung ginawa ni Jesus, yung pakikipag-usap niya sa babaeng ito, ay talagang naging matagumpay. Kaya anong natutuhan natin sa pagtalakay natin sa Juan Kabanata 4? Una, hindi naghintay si Jesus ng perpektong pagkakataon, kundi sinamantala niya ang bawat pagkakataon. Pangalawa, hindi nagpaapekto si Jesus o nagpadala sa mga isyong ibilangon ng babae kahit pa nga kontrobersyal ang ilan sa mga ito, kundi nag-focus siya sa mensaheng gusto niyang sabihin sa babae. Nakita ni Jesus na pwede niyang gamitin ang tubig para ituro ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Pinuri niya yung babae dahil sa pagiging honest nito. At sinabi din niya ang dapat nitong gawin. Talagang ang napakagandang mga aral nito para sa atin habang sinisikap nating magpatotoo sa iba. Bumati lang muna, isipin ang paksang gusto mong sabihin, at komendahan yung kausap mo. Simple lang, hindi ba? Sigurado ako na gusto niyo nang subukan ang paraang yan. Kapag pinag-iisipan natin yung mabuting balita, napapakilos tayong sabihin ito sa iba sa bawat pagkakataong meron tayo. Talagang walang makakahadlang sa atin. Yan ang paksa ng music video natin sa buwang ito. Malinaw ang tanda, wakas ay malapit na. Kailangan nating mangaral at magturo sa iba. Huwag mong hahayaan ikaw ay mahadlangan. Hiling
Diyos, tulungan ka, bigyan ka ng lakas. Ihayag ang salita at magpatuloy ka, at huwag magpahadlang. Pagmingasin ang apoy na nasa puso mo, at huwag magpahadlang. Huwag magpahadlang. Pag di ka huminto, maipapakita mo si Jehovah lang ang tunay na Diyos na walang hanggan. Ihayag ang salita at magpatuloy ka, at huwag magpahadlang. Pagmingasin ang apoy na nasa puso mo, at huwag magpahadlang. Huwag magpahadlang. Mas lalong pagmingasin ang sikasin mo. Ang araw ni Jehovah malapit na, huwag manghina. Ihayag ang salita at magpatuloy ka, at huwag magpahadlang. Pagningasin ang apoy na nasa puso mo, at huwag magpahadlang. Huwag magpahadlang. Huwag magpahadlang. Huwag magpahadlang. Hindi ba nakakatuwa na dahil sa pangangaral natin, nalalaman ng mga tao yung mabuting balita? Bandang huli, sila naman yung magsasabi nito sa iba. Talagang babaguhin nito ang buhay nila. Noong nakaraang buwan, napanood natin sa unang episode ng Tularan ng Kanilang Pananampalataya ang kwento ng buhay ni Abraham. Pero ano na ang sumunod na nangyari sa buhay ng lalaking ito na tinatawag sa Biblia bilang ang ama ng lahat ng may pananampalataya? Tingnan natin yan sa bahagi 2. 1 taon na ang nakakalipas, may ipinangako si Jehovah kay Abraham na parang imposibleng mangyari. Ang asawa niyang si Sarah ay magsisilang ng isang anak na lalaki. Ang anak natin, si Isaac. Ang makahimalang pagdadalang tao ni Sarah at ang pagsilang kay Isaac ay patunay na laging tinutupad ni Jehovah ang pangako niya. At
bumuhos ang ulan. Nandun sila, 8 tao, ligtas sa loob ng arka. Pinrotektahan ni Jehovah ang pamilya ni Noe. Kaya buhay tayo ngayon. Pero hindi lang yun ang pagkakataon na tinupad ni Jehovah ang pangako niya. Maraming pangyayari yung talagang nakakatakot. Pero laging tinitiyak ni Jehovah na matutupad ang mga pangako niya. Halimbawa, nung protektahan niya ang iyong ina. Kasi gusto ng Paraon na kunin siya bilang asawa. Nung nagpadala siya ng mga anghel para iligtas si Lot. At siya rin ang dahilan kung bakit ka na ipanganak. Ako ang ama mo, pero si Jehovah, ama mo rin siya. Bahagi ka ng mga layunin niya, Isaac. Talagang may darating na mga problema. Pero tandaan mo, lagi tayong makakapagtiwala kay Jehovah. Kasi po lagi siyang tumutupad ng pangako. Tama, anak. Naalala mo ba yung pangako ni Jehovah sa pamilya natin? Ibibigay ko sa iyo. At sa magiging mga supling mo, ang lupain kung saan ka nanirahan para maging pag-aari ninyo magpakailanman. At ako ay magiging Diyos ninyo. Halika nga, anak. At nagkaroon nga ng mga problema kahit sa espiritual na pamilyang ito. Hindi lang ito basta away ng magkapatid. Dahil sa pang-aabuso ni Ismael kay Isaac, talaga nasaktan si Sarah. Abraham, pakisuyo. Paalisin mo ang aliping babae at ang anak niya. Huwag mong masamain ang sinasabi ni Sarah sa iyo tungkol sa iyong anak at sa iyong aliping babae. Pakinggan mo siya. Dahil kay Isaac magmumula ang tatawaging iyong supling. Kung tungkol sa anak ng aliping babae, pagmumulan din siya ng isang bansa dahil anak mo siya. Kahit mahirap, sumunod si Abraham at pinaalis si Hagar at ang anak niyang si Ismael. Nagtitiwala siyang aalagaan sila ni Jehovah. Abraham. Narito ako. Pakisuyo, isama mo ang iyong anak na si Isaac, ang kaisa-isa mong anak na pinakamamahal mo, at maglakbay ka papunta sa lupain ng Moria, at ihain mo siya bilang handog na sinusunog sa isa sa mga bundok doon na ituturo ko sa iyo. Tara na po. Noon, nagtatanong si Abraham tungkol sa ilang hatol at desisyon ng Diyos. Pero ngayon,
Mas lumalim na ang kaugnayan na tiwala niya kay Jehovah. Kaya sa pagkakataong to, hindi na siya nagtanong. Maiwan kayo rito kasama ng asno, pero pupunta kami roon ng anak ko para sumamba at babalikan namin kayo. Tay, ano yun, anak? narito ang baga at kahoy. Pero, nasan ang tupa? Bilang handog na sinusunog. Ang Diyos mismo ang maglalaan ng tupa bilang handog na sinusunog, anak ko. Abraham! Abraham! Narito ako. Huwag mong saktan ng anak mo. At huwag kang gumawa ng anuman sa kanya. Alam ko na ngayon na ikaw ay may takot sa Diyos. Dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Sa pamamagitan ng iyong binhi, ay tiyak na pagpapalain ng lahat ng bansa sa lupa ang kanilang sarili, dahil pinakinggan mo ang aking tinig. Alam ni na Abraham, Sarah, at Isaac na makakapagtiwala sila ng lubusan kay Jehovah. Ang mga pangako ni Jehovah sa kanila ay mga pangako rin ni Jehovah sa atin.
Kapag nilagay natin yung sarili natin sa mga pamilyang naulat sa Biblia, mas napapahalagahan natin yung mensahe nito para sa atin. Mas naididiin din ito sa puso natin yung mga aral na itinuturo nito. Sa video postcard natin, bibisitahin natin yung mga kapatid natin sa Lesotho, isa itong bansa sa timog ng Afrika. Mahigit na 1,000 metro ang taas nito mula sa lebel ng dagat. At ang ilang mga bundok dito ay mas mataas pa ng 3 beses. Karamihan sa 2 milyong taong nakatira dito ay tinatawag na mga Basotho. Nakatira sila sa mga probinsya at ang karaniwang trabaho nila, pag-aalaga ng hayop at pagsasaka. Mabilis magbago ang klima sa mga bundok sa Lesotho. Kaya kailangan nila ng proteksyon sa lamig. Gamit na gamit nila dito yung kilalang Basotho blanket, lalo na pag winter, kapag nababalutan ng niebe ang mga bundok. Kailangan pa ring maipangaral ang mabuting balita kahit na sobrang lamig at mataas ang lugar nila. At yan ang ginagawa ng mga kapatid natin dito sa loob ng mahigit 80 taon. Noong 1942, 2 saksing Basotho na natuto ng katotohanan sa South Africa ang bumalik sa lugar na ito para masigasig na mangaral. Pagkalipas ng 9 na taon, nagkaroon ng 5 maliliit na kongregasyon dito na may 63 mamamahayag. Noong 1960s at 1970s, nagpatuloy ang gawain dito dahil sa masisipag na ebanghelisador. Sa ngayon, mahigit 3,700 na mamamahayag ang nagdaraos ng mahigit 4,500 na Bible study kada buwan. At dahil ang mga tao dito ay magkakalayo at ang teritoryo ay bulubundukin, talagang kailangang magsikap ng mga kapatid para puntahan ang lahat ng tao dito. Matarik ang dinadaanan ng marami sa mga kapatid natin dito para makadalo sila ng tulong, lalo na ang 78 mamamahayag ng Mokutlong Congregation. Sa buong Southern Africa, ang Kingdom Hall nila ang pinakamataas. Mula sa tuktok ng Lesotho, ipinapaabot ng mga kapatid sa Mokutlong Congregation ang kanilang pag-ibig at pagbati. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting.